beloved Boss Mike Cervera. Palpak! Ano ba naman? May pinaglalaban na naman ho si Bakla. Oh, Bakla, ano yung pinaglalaban mo? Pasok! Lalaki kong pulong. Palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Kita nyo? Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. Oh, kita nyo kung gaano ka tindi, mambaliktad itong mga ito. Pinipilit mga kababayan na yung kanilang nilabas na pulburon video ay yun daw yung totoo. At yung video naman po na nilabas ng Bugaw o sino pa mang naglabas, mga kababayan, ay yun daw ho yung AI. Peke daw ho yun, mga kababayan. Kita nyo, iba na talaga mga utak niyan. Yung totoo, ginagawa nilang peke at yung peke, ginagawa nilang totoo. Grabe, no? Matindi. Sa totoo lang, pag nakita ko to, sasabunutan ko eh. Oo, sana lang talaga. Oo, ha? Grabe ang tindi ng amats neto eh. No? Pero mo, Mactandane, yung pinalabas na video na nananakit si Pulong, abay yun ang peke. At ang urig daw, yung pulburon video nila. Grabe, matindi. Ang tindi, Gabi quick bite. Oo. Iba talaga. O, pakinggan ninyo si Roque, mga kababayan. Hirap na to eh. Eto. Sige na, ito na. Tita Akla, uwi ka na. Hindi na po kami galit. Ay. Ito, BMB ALC ha. Golden Head TV. Ito na. Ito na ha. Pasok. Grabe ka, Roque. Sabi nila Lenny. Tuloy. Lalaki kong pulong. Palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Kita nyo, mga kababayan, yung kay Pulong palpak. Oo. Dahil nga pinapakalat po nila na yan daw po ay AI, yan daw po ay gawa-gawa lang, yan daw po ay edited. Tapos ang totoo daw, yung kanilang pulburon video, abay kahit na ho yung mga mainstream media, mga kababayan, nahihiya na hong ipakita. Bakit to? Peking-peke naman. Tapos ngayon, pinagpipilitan pa rin yan. Kaya nga minsan ayoko nang magsalita, kundi baliw talaga yan. Kapag kabaliw, kailangan pa bang patulan? Pero mga kababayan, nung kayo, mga kababayan, dahil yung ganitong tao, pinapatulan ng kapwa loko-loko. Opo! Yung ganito, pinapatulan ho yan ng kapwa loko-loko. Oo. Tuloy. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong Bakit may di umano? Bakit pa may di umano? Nakita mo naman eh. tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. Kita nyo mga kababayan, hindi daw niya nakita na na nasaktan daw talaga yung tao. Tinutoro-toro na nga, mga kababayan, ni Pulong Duterte. Di ba? Binabagsul na nga. Baliktad lang yung kutsilyo, dapat hinarap niya para bumaon eh. Kaso yung ulo ng kutsilyo yung sasaksak eh. Takot din si Pulong, mga kababayan, takot din. Pero kay Roque, mga kababayan, yan daw po ay hindi naman nakasakit. Kayo naman eh. Hindi pala nakasakit si Pulong. Totoo ba yon, mga kababayan? Ulitin ko sa mga DDS na nandito. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi na itong kakampi nyo? Tanungin nyo si Libayan. Libayan, naniniwala ka ba kay Roque na hindi daw nanakit? Yung isang idol nyo, si Pulong. Sagutin nyo naman. Hindi ba nanakit si Pulong
ng isang tao na nagdidemanda ngayon. Oh, di ba? Oh, pagtanggol nyo, ha? So, ano yan? Ni wala pong kulong yan. O, yun naman pala eh. Wala palang kulong eh. Anong problema mo doon? Kung walang kulong, di hayaan naman natin. Sa palagay mo, makulong at hindi makulong, magiging apektado, Lori Mamawag ang Pangulo at Malacanang? Wala naman sa kanila yan eh. Anong pakialam ng Pangulo dyan? Unang-una, hindi naman si Pangulong Bongbong ang nanakit. Ikalawa, mga kababayan, meron naman tayong sistema ng batas na gumugulong. At yun naman ay proseso na sinusunod naman nung biktima ni Pulong. So anong problema? Di ba dapat huwag kayong mag-alala? Kasi si Pangulong Bongbong wala namang paki dyan eh. Sa totoo lang, kami lang na mga chismoso at chismosa. Di ba tayo lang naman may paki, no? Oo, para may pag-usapan, pag-chismisan, tapos etong si Roque, pagtawanan. Isama na natin si Libayan. Di ba? Magkakampiyan. Oh, tuloy. Oh. Yan ba yung dahilan? Yan ba yung tingin nilang dahilan para hindi manalo muli si Kong Pulong? Hindi. Kung talagang gusto naman si Pulong ng mga taga Davao, kahit na yan kahit na yan maging kriminal, wala naman paki dyan ng Pangulo di ba? Anong paki ng Pangulo dyan? Kung gusto talaga siya ng mga taga Davao, gusto nila magkaroon ng congressman na may pagkakriminal, wala tayong magagawa dyan, mga kababayan. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Yaan ay silang bahala dyan. Sila naman ang aani dyan sa Davao Hindi naman tayo, di ba? Ngayon, ang sa Pangulo, mga kababayan, hindi nakikialam. Dahil alam ni Pangulo na meron namang proseso na dapat hindi niya saklawan. At yung proseso na hindi niya saklawan, ay yun naman yung gumagana dyan. Ano ngayon ang problema nyo, Roque? Diba? Walang pake si Pangulo. Opo walang pake. Diba? Sabi dito, Abalos, number 1. Siyempre, mga kababayan, sa mga boboto, sa Mayo 12, huwag niyong kakalimutan. Opo, ang alin? Si Benhar Abalos, number 1 sa balota. Ngayon, mga kababayan, sa mga solid Abalos dyan, kung ang gusto nyo talaga siya ay manalo, pwede namang siya lang yung nasa inyong balota. Pero, mga kababayan, syempre, mas maganda kung lahat na ng mga nasa alyansa, pwera na lang, sino? Si Villar, mga kababayan, at si Aimee, iboto nyo na lahat, mga kababayan. Yung buong islat ng alin, ng alyansa, mga kababayan. Oo, yan yun. Boto nating lahat, mga kababayan. Ang totoo lang po, basang-basa na ang papel ng mga kalaban ni Kong Pulong at ng pamilyang Duterte sa Davao. Unang-una. Ayan na, maninira na yan, maninira na. Tapos manunumbat pa, mga kababayan. Maninira at manunumbat yan, Ayan na, okay. Pagbibigyan ka na namin na manira at manumbat. Mga walang utang na loob. Kita nyo, mga kababayan, yan ang ugali ng kampo ng mga Duterte. Bakit kanyo? Sila, mga kababayan? Lagi silang nanunumbat, mapanumbat itong kampo ni Duterte. Lahat na lang sinusumbatan nila. Hindi ba pwede isaalang-alang muna ang mamamayang Pilipino bago yung personal ng mga politiko? Mga kababayan, nakakasawa na yung mga ganito, yung mga ganitong estilo ng mga politiko. Yung bang lahat na lang ng gagawin nila, ginawa nila, mga kababayan, ay kailangang isumbat nila. Hindi ba pwede na unahin natin, uulitin ko, ang kapakanan ng bansa at ng mamamayang Pilipino bago yung pansariling personal nila. Tama, mali.
mantakin mo, tinalaga sa gobyerno ilang beses yung kanilang kamag-anak na Oh. tumatakbo ngayon labang kay Tatay Digong. Kita niyo si bakla, oh. Gigil na gigil, oh. Edward na Vega, live tayo. Ha? Gigil na gigil si bakla. Mantakin daw tinalaga na maging mga gabinete at kung ano-anong posisyon sa gobyerno. Abay ngayon, isinusumbat ni bakla. Mga kababayan, bakit naman ninyo isusumbat yan? Unang-una sa lahat, yan po ay trabaho. Mayroon pong may kaakibat na responsibilidad sa kanyang gagawing trabaho kahit na pa, mga kababayan, ay in-appoint ni Digong. Di po ba? Kita nyo mga kababayan, so ibig bang sabihin, pag in-appoint kayo, kailangan wag na kayong magsalita ng kahit na anong masakit, masama, kahit pa nakikita nyong mali, yung mga tao na nagpasok sa inyo sa trabaho, kalokohan po yan mga kababayan. Iba po yun. Personal po yun. Di po ba? Ang pagtatrabaho sa gobyerno ay may kaakibat na responsibilidad. Okay lang sana kung yung mga tinalaga o in-appoint ni Digong noon ay hindi nagtrabaho tulad ni Sara Duterte. Aba, mga kababayan, abay, kung ganyan, sige, singilin natin yan. Yan po yung mga walang kwenta. Hindi po itong mga politiko na binabanggit ni bakla. Ano po? Bakit, mga kababayan? Wala namang silbi. Kahit in-appoint ni Pangulo bilang DepEd Secretary, wala rin namang nagawa. Walang performance. Nada. Kaya kailangan natin sumbatan si Sara. Si Sarang Buday. Di ba? Di ba? Isang beses, miyembro ng gabinete, pangalawang beses, miyembro ng isang constitutional commission. Kita nyo mga kababayan, ang dami pang sinusumbat, hindi ho ganyan ang tamang pag-uugali ng isang politiko. Sapagkat lahat po ng mga maluluklok, maa-appoint na magsisilbi sa inyong gabinete, sa inyong pamamahala, mga kababayan, yan po ay hindi utang na loob. Kung hindi, may kaagapay na responsibilidad na trabaho. Ngayon, kung yan ugaling Sara lang, sa kanyang gabinete, sa kanyang mga departamento, sa kanyang posisyon, magnanakaw lang ng magnanakaw, ay okay lang, sumbatan. Ngayon, okay lang sana, Roque, kung ang isusumbat mo sasabihin mo, itong mga Nograles, mga nagnakaw-nakaw sila di po ba? Kung wala kang maisusumbat na ganon at ginampanan naman nila ang kanilang mga tungkulin kahit pa ito'y in-appoint, tinalaga ni Digong noon, abay, wala kang karapatan para sumbatan bakla. Tama po ba mga kababayan? Tama? Mantakin nyo, matapos na bigyan ng 2 appointment, linabanan ang nag-appoint sa kanya ng 2 beses. Hindi ba walang utang na loob yan? Kita nyo, sabi ko sa inyo, bukang bibig nila. Ang utang na loob, mga kababayan. Ulitin ko lang, hindi ho ganyan dapat ang inuugali ng mga politiko kahit pa po tayo na mga simpleng tao. Huwag natin ugaliin ang manumbat. Ibig sabihin, pag ginawa natin sa kapwa natin, ang kabutihan ay dahil sa ating kabutihang loob yun. Hindi dahil sa pakitang tao at naghahanap tayo ng pasubali o sukle o kapalit. Hindi ganon, mga kababayan. Kung hindi, dapat yun po ay kalimutan na. Huwag na tayong maghintay ng anumang kapalit, ng ganti, kung anuman kabutihan, kung anumang kapaboran, yung naibigay natin kanino man. Pero dahil nga itong kampo ni Duterte, mga kababayan, na sinaniban ng mga kampo ni Libayan, ayan ang nangyayari. Mapanumbat, mga kababayan. Makita nyo na lang yung ginagawa ng grupo ni Libayan kay Attorney Claire. Di ba sinusumbatan nila? Kasi mga tanga yan.
Ang utak niyan nasa puwet nila. Oh, di ba? Ganun ho katangayan, mga yan. Pero ninyo, ha? Yan po mga kababayan, never kong inugali yang manumbat. Opo, kahit kanino man. Never po. Hindi ko po ugali na manumbat. Kapag ka nagawa na po natin ang isang bagay na kapaboran, na nakaginhawa sa kapwa, kahit kanino man, ayan po ay dapat ikasaya ng inyong kalooban. Yun po yung kabayaran, yung kasiyahan dahil yung tunay, genuine, na kayo ay totoong tao, na kayo ay totoong matulungin. Hindi yung nagpapakitang tao lang kayo. Kininayo. Tama po ba, mga kababayan? Tama po ba? Ganun po yun. Huwag ho kayong manunumbat. Ang pagsumbat, mga kababayan, ay nagpapakita isang palatandaan na ang isang tao ay masamang tao yan. Tandaan nyo, mapag-imbot, mapagkunwari, at higit sa lahat, pasensya na kayo, tao lang, bakla pa. Our beloved Boss Mike Cervera.